Congressman, ano po yung masasabi nyo rito sa ombudsman complaint laban dito kay Senator Rodante Marcoleta at kayo po ay nadamay din dito dahil sa pag-aabot po ninyo na umano ng donasyon sa kanya? Actually, kasama ko rin nga yung isa dun sa mga kasama dun sa kaso and natatawa lang kami kasi di namin maintindihan kung paano naging plunder yun. Kung ano ba yung naging kapalit, ano ba yung naging sinasabing transaksyon. Pero ang mas nakakatawa dyan, alam mo, mas marami na ngayon yung nakakasuhan kami kaysa dun sa totoong na flood control scandal ng mga plunder. Okay. Yung mga nagnakaw na supposedly, sabi na may contractors, tapos lahat. Walang kaso, pero kami, sunod-sunod ang kaso namin. Pero Congressman, ano hong ibig sabihin nun sa inyo? Ang ibig sabihin, tumahimik kami. Huwag na kami magsalita laban sa korupsyon at huwag kaming makipaglaban sa administrasyon. Okay. Ngayon po sabi niyo katabi niyo ngayon yung isa sa mga nakasuhan, si Joseph Espiritu o si Aristotel Viray. Kakilala niyo ba parehas at ano yung connection niyo sa kanila? Yes, kakilala ko pareho yung si Aristotel Viray at saka si Joseph Espiritu. Actually, magkakaibigan naman kami and lahat kami supporters ni Senator Marcoleta. Okay. Now, kung may babahagi nyo lang po, can you give us a context of that 30 million pesos na donation niya daw po kay Senator Marcoleta sometime January 25? Ano po ito? Para saan po ito? I think ang kailangan nilang isabihin, kasi kung plunder, pondo ng gobyerno. So, tapos kung bribery, dapat may kapalit. So, parang hindi ko naintindihan pa yung kaso. Ano ba? Saan nanggaling yung plunder? Saan nanggaling yung bribery? Okay. So, yun ang hindi ko maintindihan. Pero outside that bribery, plunder, para saan ho sana yung 30 million pesos na donation nyo para kay Senator Marcoleta? Well, supposedly, di ba, meron siyang campaign at the time before the campaign yun. Pero pagka may kaso ka kasi, ang ibig sabihin, meron kang ninakaw sa gobyerno kung plunder. Okay. Pag bribery, nagbigay ka ng pera, may kapalit. So ano yun? Parang wala naman ata doon sa charges nila. Nabasa ko na, parang wala naman sinabi. So tama po na nagbigay talaga kayo ng 30 million sa kanya? Basta kami, ang issue dito is kinasuhan kami ng plunder. Okay. So ang kinaso sa amin, indirect bribery. Ang tanong dito, ano yung sinasabi nilang ninakaw naming pondo ng gobyerno? Okay. Ano yung sinasabi nilang kapalit? Because that is the context. Kahit na lang sino, kahit kunyari, maraming tumulong kay Presidente, kay BBM, nakalagay din yun. Lahat ba tatanungin saan galing pera, anong ibig konteksto? Dapat kung may plunder or bribery, there should be a basis for that. Pero ang tanong po kasi is kung nagbigay nga kayo talaga ng 30 million at may basihan po ba? Yes. Okay, nagbigay kayo talaga ng 30 million pesos. Pero Congressman, idineklara nyo ho ba ito sa BIR na nag-donate kayo ng 30 million? Yes. Nag-declare po kayo. So merong donor's tax na nabayaran din yung taxes. Actually, yung kaso nga na yan, nauna yan sa Comelec, dinismiss na ng Comelec. Tapos, hindi namin alam paano nag-evolve into a plunder case. Opo. Pero kasi, ang binabanggit kasi dito sa kaso sa inyo is nagpas daw po dun sa threshold yung amount, yung total amount ng donations, no? Kaya yata sinasabi na meron kayong plunder na kaso. Do you agree with kahit na nagbigay ako ng 1 bilyong piso kay Dante Marcoleta, kung yun ay pera ko at hindi ko ninakaw, hindi ako dapat magkakaso. Okay. Kahit na nagbigay ako ng 1 bilyong kay Dante Marcoleta, pag wala akong hiningi na kahit anong pabor o kahit anong kailangan ko, wala akong dapat kaso. Okay. So, yan ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ng plunder, penta ng gobyerno, ninakaw mo. Ang ibig sabihin ng bribery, may kapalit ang ibinigay mong pera. So you can say po, wala yan. Congressman, you can say na hindi kayo humingi ng kahit anong siguro pabor kay Senator Marcoleta while he is a sitting senator. Ang masasabi ko siguro na maaaring nakuha ko kay Dante Marcoleta ay nang kumain ako ng hopya sa opisina niya. Okay. Kasi may hopya doon, nakihingi ako. Ewan ko kung makukonsider yun na kapalit ng tulong ko sa kanya. Nakausap niyo na ho si Senator Marcoleta about this, kung ano yung mga future plans niya regarding this case? Palagay ko, naihilo din si Senator Marcoleta bilang isang abogado para idugtong mo sa isang plunder case. Nakakatawa. Paano nagkaroon ng plunder? Yun nga ang tanong ko muna eh. Di ba dapat ang katanungan natin doon sa case mismo, dahil nabasa ko na, ano yung kapalit? Kumbaga, kailangan i-establish kung may kapalit. Oo. At wala namang naipakita. Ang plunder,
ang plunder is, nagnakaw ka ng pera ng gobyerno. So definitely, hindi pera ng gobyerno. Tapos sabi nila, bribery. So ano yung kapalit? Okay. Now, Wala. At that time, di man congressman na si Marcoleta at nanalo lang siya ng senador after several months. ngayon po, kayo ba ay anong plano? Kayo naman, personally, ano yung plano ninyo? And will you comply doon sa utos na kayo ay kailangan magsumite ng counter affidavit? Yes, we have to, of course, respect the ombudsman case. Pero sa akin naman, wag naman sana mga ganong kaso. Wag naman yung mga kasong parang pinipilit na lang. Hindi rin maganda sa institusyon yun na parang pilit na pilit yung kaso. So parang kayo ay iniipit. Ganun po ang inyong interpretation dito. Yes, of course. Saka parang pilit na pilit. Kasi nga, again, I'll go back to my point. Pag sinabi mong may kapalit, dapat bribery yun, may kapalit. Ano yung kapalit? Pag plunder, pera ng gobyerno. Sinabi na, ito yung tinulong, privado kami noon, privado, we were private citizens during that time, and there was kahit sa complaint, wala akong nakita kahit bahagi man lang na nagsabi kung ano yung naging anomalous doon sa transaction na yun. Maiba lang po ako, Congressman, kasi syempre kayo po ay alyado ng mga Duterte and ni Senator Bato. Do you have any idea kung nasaan siya ngayon? At ano po yung siguro mga naiisip nyo regarding the manhunt operation against him? Well, first and foremost, talagang hindi na kalokohan yung pagtatago ni Senator Bato dahil nung una, di ba sinasabi nila, parang natatakot, natuduwag, kalokohan, pero hindi, totoo to. Pag siya na-aresto, dadaling siya sa The Hague and wala na siya magiging remedyo or wala siyang legal remedies pag ginawa nila yun. So he has to hide. He has to fight this out and I hope that the Supreme Court, ang Korte Suprema, magkaroon agad na malinaw na desisyon tungkol dito. Do you agree sa interpretation ng NBI na siya ay armed and dangerous as of the moment at pugante po ang treatment sa kanya ngayon? Hindi. Kasi yung warrant ng ICC, hindi na nga tayo miyembro ng ICC. So technically, wala lang ibig sabihin yung warrant ng ICC. But assuming, for example, member pa rin tayo ng ICC, even the ICC, sinasabi dun sa kanya sa Rome Statute, Article 59, kailangan dumaan yun sa proseso ng ating korte. Okay, local Kasi court. kailangan determine, si Bato ba nahuli? Tama ba yung pagkakahuli sa kanya? Binasa ba yung kanyang karapatan? Ngayon, pagdating naman sa ating saligang batas, malinaw na malinaw, di ba? Yung due process at saka yung pagdaan sa mga korte natin pagka mayroong mga warrant, search warrant, or arrest warrant. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, dating Congressman Mike Defensor. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.